Kahit na masama ang pakiramdam ko na hindi kami nagpinta gaya ng binalak, alam kong ito ay para sa ikabubuti. Nakaupo kami ni Ana habang pinapanood ang mga huling episode ng Awkward, nang maramdaman ko ang presensya niya sa sofa katabi ng inuupuan ko. "Don't you get tired of watching this shit, Annalisa?" Tanong niya sa bored na tono. Mapaglaro siyang hinampas ni Ana ng unan. "Shut up, what do you know? Hindi ako tulad mo na nag-e-enjoy sa panunood ng mga National Geographic channels." Sinilip niya ang interes ko. "Marami akong hindi alam tungkol sa lalaking ito. Mahilig ka sa halaman at hayop." Inilibot ni Ana ang kanyang mga mata. "The dude is obsessed with that TV channel. Can you imagine? How boring." Hinampas siya ni Alex gamit ang unan. "Patuloy mong subukan at tingnan kung ano ang gagawin ko sa iyo balang araw." Anya, nababalot sa boses niya ang amusement. "Ito ay isang bagong simula. Hindi ako lubusang nasanay sa mapaglarong side na ito ni Alex." Pinag-aralan siya ni Ana saglit. "Alam mo, kailangan mong magpagupit. Ang haba na ng buhok mo." Nakita kong hinawakan ni Alex ang buhok niya. "Tama ka, tawagan mo si Gian to come over, will you?" Tumango si Ana at kinuha ang cellphone niya. "I'm on it, boss." Hininaan ko ang volume at pinanood ang pagtawag niya kay Gian na inaakala kong personal barber ni Alex. Nang matapos siya, nilakasan ko ang volume at muling napabuntong hininga si Alex sa frustration, napahagikik ako. "Sorry boss." Tumingin siya sa akin at ngumisi. "You still owe me some punishment." It was my own turn na bumuntong hininga sa frustration. Ngumisi siya. "Sorry princess." Pang-aasar niya. Namula ko dahil ginamit niya ang mga salita ko laban sa akin. Andito pa ako guys, pang-aasar ni Ana at lalo akong namula. Humalakhak si Alex. "Baliw ka, alam mo yun di ba?" Humagalpak ng tawa si Ana habang tumatango. "Darating na si Gian in 10 minutes. Sabi niya kay Alex, tapos lumingon sa akin. "Ana, please keep this boss of our company, I need to check the food." Tiningnan ko si Ana sa mga mata para malaman kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Malamang naglalaro ng matchmaker. "Oh Ana," nang wala na siya, lumingon ako sa kanya. "Kamusta na ang kamay mo?" Nagkibit balikat siya. "Much better. Ang mga gamot na iyon ay talagang gumawa ng magic." Umamin siya at natuwa ako sa narinig ko. Nagpatuloy kaming lahat sa panunood ng palabas hanggang sa nagpakita si Gian. Nakatingin lang kay Gian, I didn't need to think twice to know he was gay. May mga butas at tato sa buong katawan niya at parang isang kumpletong babae. Ipinaalala niya sa akin ang aking pinsan, si Kenny. I shook the thought off, I'll get to see him next week. Hindi ako makapaghintay. Naglakad kaming lahat papunta sa multipurpose room at hindi napigilan ni Gian na natutuwa akong magsalita ng English sa lahat ng biro niya. Napakadaling makipag-bonding sa kanya, parang ilang taon ko na siyang kilala. "Irish, maniwala ka ba, pinalayas ako ng nanay ko gamit ang spatula." Natatawang sabi niya na parang bata sa sarili niyang paggunita. "My mom's a case study." Umiling ako sa saya. "No, your mom is better. There was this time when my mom followed me to school to be sure I eat my packed lunch. Can you imagine the looks I got from the other kids?" Sinubukan pa nga siyang pauwiin ni Principal Levy pero siya, tumanggi. Sabi ko sa kanya at natawa sa gulat na ekspresyon niya. Tumawa pa si Alex. I smirked dahil alam kong nakikinig siya all this while though the fact na bored siya at walang interes. Tinapos na ni Gian ang paggupit ng kanyang buhok, at sinimulan na itong hugasan. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kagwapuhan niya. Ang taong ito ay tiyak na ginawa sa araw ng Pasko. I really don't know what my mom has against my sexuality though. I mean I don't see anything wrong with it. Casual na sabi ni Gian habang naglalagay pa ng shampoo sa buhok ni Alex. Ganun din ang kaso ni Kenny. Alam mo, marami kang pinaalala sa akin tungkol sa pinsan ko. Mas gugustuhin pa ni Tita Glenda na mamatay kesa tanggapin ang sexual preference ni Kenny. Sumilip din yun sa atensyon ni Alex. Nagningning ang mga mata ni Gian. Guwapo ba siya at hot? Napahagikik ako. Kung nasa akin ang aking telepono, ipinakita ko sa iyo ang kanyang mga larawan sa social media. Sinimulang hawakan ni Gian ang kanyang mga bulsa. Where the hell is my phone? Sabik niyang tanong. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Alam mo namang pumunta ka talaga dito para sa buhok ko diba? Nilagay ni Gian ang palad niya sa dibdib niya. Oh boss, I know and I'm doing just great, but I also need to see this guy. Who knows, baka siya ang soulmate ko. Humagalpak ako ng tawa. Napaka-cute mo. Napatingin sa akin si Alex. Eto, ipakita mo sa kanya ang gusto niyang makita para makapag-concentrate siya sa buhok ko. Nanlaki ang mata ko sa gulat. I can use it. Binigyan niya ako ng do you want it or not look at agad ko naman itong kinuha. Ito ang pinakabagong iPhone, in black, syempre.
Pinindot ko ang home button at laking gulat ko nang makita kong wala itong passcode o isang bagay upang paghigpitan ang pag-access. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang wallpaper niya. Ako iyon. Ako talaga yun. Ang aking puso ay lumukso ng 1,000 milya. Maniniwala ka ba? Ako. Yun yung araw na pumunta kami sa cottage niya. Noong araw na sinuot ko ang aking yellow na sundress. Tumingala ako at nakita ko ang 2 pares ng mata na nakatingin sa akin. Namula ako ng husto. Hindi ko na malayang nadala na pala ako sa aking natuklasan. Yung picture, sweetheart, paalala ni Gian at dali-dali kong hinanap sa internet ang mga pics ni Kenny at binigay ang phone sa kanya. Nakita kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gian. Fuck baby, he's the one, he really is the one. Nakakagulat na hindi ako kumibo sa kanyang wika. Masasabi kong nasanay na ako. Dahil kasama ko ang lahat ng mga taong ito, nasanay ako. Sorry Gian, may boyfriend na siya. The fuck, like I care. I'm using all my savings to fly to America. Please put in a good word for me, okay? Nagkibit balikat ako. I will. I can't wait to go back home. I miss my family and friends so much, sabi ko at alam kong malungkot itong lumabas. Unti-unting tumulo ang mga mata ko, tumayo ako. I'll be in my room. Sabi ko at mabilis na naglakad palayo bago pa man may makakita sa luha ko. Iyak ako ng iyak hanggang sa nakatulog ako dahil may narinig akong kumatok sa pinto ko. Agad naman akong umupo. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok ang napakagwapo kong boss na may dalang bag. Hey, okay ka lang? Tanong niya habang nakatingin sa kahit saang lugar maliban sa akin. Napangiti ako, hindi siya sanay na todo friendly. Yup, okay lang ako. Lumapit siya sa kama ko at umupo, binigay sa akin ang bag. Naamoy ko ang freshly baked pastries at chocolate. Dahan-dahan ko itong kinuha, nagtataka kung bakit niya ako binibigyan. Ah, thank you. Lumabas ito bilang isang tanong. Ngunit para saan ito? Napakamot siya sa likod ng ulo niya na napagtanto ko, mas maganda talaga ngayon, at tumingin sa nightstand ko. Alam mo, I noticed yung mood swing mo kanina. 1 minute, sobrang saya mo. The next, malungkot ka tapos umiiyak ka. Tumigil siya sa pagsasalita at nagsimulang tumingin sa kanyang mga paa. Nahihiya ba siya? Hindi pwede. Siya, nahihiya. Hindi pwede. So, sinenyasan ko siyang magpatuloy. Napakamot siya sa batok niya this time. Akala ko nasa iyo ka na. Alam mo, Kay, bagay na yan. Sandali lang. Sa tingin niya ay may period ako. Sa tingin mo may period ako. Napangiwi siya. Huwag mong sabihin ang salitang iyon. Nanlaki ang mata ko sa realization at amusement. Kaya pala siya nahihiya. Isa siya sa mga lalaking nabigla tungkol sa period. Sinong mag-aakala? At dito ko naisip na wala siyang kinatatakutan, humagalpak ako ng tawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Alex, natakot ka sa salitang period. Period. Mas lalo akong natawa habang nakatingin lang sa ekspresyon ng mukha niya. Sobrang nakakatawa. My goodness, so yun ang weak point niya. Irish, please stop it. Medyo lumukso ang puso ko dahil tinawag niya ang pangalan ko at sinabi ang salitang please. Wow, nagbago na talaga ang boss ko. Alam ko na ngayon kung paano siya asarin. Period. Kinanta ko at naiinis niyang ipinikit ang tenga at mata. Stop it, I'm warning you. Patuloy ako sa pagkanta at sa hindi inaasahan, naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Nagsimulang tumibok ang puso ko. Wow, slow down tiger. Umikot ang ulo ko sa sarap na sensasyon ng labi niya sa labi ko. At nang tumamis na ang halik ay umatras na siya. Hindi ako nakaimik, at nakatitig lang sa kanya, walang pumapasok sa isip ko. Tumayo siya at nag-smirk sa akin. I warned you to stop. Don't forget that I know the only way to shut you, princess. Sabi niya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto pero huminto. And oh, do talk more, I love shutting you up, makes me eager to punish you. Sabi niya sabay kindat sa akin at naglakad na paalis. What the? Habang nakaupo si Avetia at inaalala ang halik, ang kanyang matalik na kaibigan, hanggang sa lungsod ng New York ay nakikipag-usap sa kanya, or so did Diana think. I miss you so much girl, I can't wait for you to get back from Ohio. Our dorm room feels so empty without you. Pinindot ni Drea ang send button at hindi nagtagal ay may sumagot. Huwag kang mag-alala Diana, babalik ako sa linggo ng gabi. Ang dami kong binili sa'yo. Nag-reply ang may hawak ng phone ni Irish. Napangiti si Diana sabay kuha pa ng chocolate chips at itinapat sa bibig niya. Of course, were you even planning to flying back here empty-handed? Huwag mo nang isipin o babalikan kita. I really feel bad that we can't have our FaceTime session. You better change your phone before come back. At gaya ng dati, isang mabilis na tugon ang bumalik.
I'm gonna get a new phone bago ako bumalik. I miss you so much sis. I miss you more honey bunch. GTG, 20 minutes na lang magsisimula na ang klase ko. Pinindot ulit ni Diana ang send button at itinabi ang phone niya. Namimiss niya ang kanyang matalik na kaibigan araw-araw sa kabila ng katotohanan na araw-araw silang nagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa. Well, yun ang naisip ni Diana. Ito ang katulad na kaso kay Kenny. Palagi siyang nakakatanggap ng mga mensahe mula kay Irish, araw-araw at matagal silang magka-chat. Ngunit hindi naging posible ang FaceTiming. Ganon katalino ang taong may phone ni Irish. Ngayon ay Sabado na at sa pagkakaalam ko, babalik na ako sa New York bukas ng umaga. Sinabi sa akin ni Ana na nagbakasyon siya para makalabas kami bago ako bumiyahe. Ang sweet, hindi na ako makapaghintay na bumalik sa mga taong pinakamamahal ko. Hindi ako makapaghintay na makita ang aking ina. Napangiti ako sa sarili ko habang sinusuot ko ang aking jumpsuit na kulay peach. Gusto ko talagang mag-beach tayo. After we're done from the mall though. Sabi ni Ana habang nagme-makeup. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. I love that too. That way, you can flawless caramel skin. Tumawa ng malakas si Ana. Caramel skin, oo, pero flawless. Muli siyang tumawa. I don't think so. I do have stretch marks on my thighs but I don't give a flying fuck. I'm wearing my sexy bikini. Natawa ako. You're really a case, Ana. I'm gonna miss you so much pag alis ko. Kukunin ko number mo kapag aalis ako, okay? Tiningnan ako ni Ana mula ulo hanggang paa at nagtaas ng kilay. Nagplano ka bang umalis nang hindi kinukuha ang number ko? Tanong niya kaya napatawa ako ng malakas. Sa kabilang banda, si Alexander. Napatingin ako sa Rolex ko at napabuntong hininga sa sinasabi sa akin ni Roberto na asar ako. Malamang, nahuli nila si Garrett Montalvo ngunit inosente siya sa pagkidnap kay Grace. Dagdag pa, binili ng ilang random na fucker ang lahat ng bagong paninda na kakalabas lang sa merkado. Ang huli ay hindi talaga isang problema dahil kukuha ako ng mga merchandise kaagad na makarating ako sa New York. The former was the problem. Kung inosente si Garrett, isa lang ang ibig sabihin nito. Mayroon akong hindi kilalang kaaway mula sa malayo at iyon ay talagang mapanganib. Kailangan kong subaybayan ang taong ito bago niya masaktan si Irish. Siya ang pangunahing target at alam kong malinaw iyon. Kung hindi, bakit may kumikidnap sa kanyang ina? Nang hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng ibang mafia group. Idiniin ko ang aking mga daliri sa aking templo. Hindi ito maganda. Kinailangan kong umalis papuntang New York sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, si Irish. Ana was hellbent on me buying everything in the mall. Kakatapos lang naming bumili ng mga maong na palda at pantalon nang magdesisyon kaming mag-lunch. Hindi ko alam kung bakit parang may sumusunod sa amin. Tumingin ako sa likod pero wala akong nakitang kahinahinala. Siguro pagod lang ako, at naghahalusinate. Oo, siguro. Nakarating kami sa isang maliit na restaurant at nagpasya na doon kumain. I still had that weird feeling na may sumusunod sa amin. Tumingin ulit ako sa balikat ko and to my greatest dismay, there was a hoodie guy, all black, with black shades looking at me. Bumagsak ang puso ko sa tiyan ko. Agad kong tinapik ang balikat ni Ana. Ana, may humahabol sa atin. Doon, lumingon ako para ipakita sa kanya ang lalaki ngunit wala na siya. Ang bawat lugar ay mukhang normal. Irish, I think you're just tired from all this shopping. But now we're gonna eat and rest a little, then continue our shopping. You can't leave Italy empty-handed, girl. Sabi ni Ana at hinila ako papasok sa magarang restaurant. Pero alam ko ang nakita ko. At hindi maganda ang nakita ko. Kailangan kong sabihin kay Alex sa lalong madaling panahon. Habang kinakain ko ang pagkain ko, hindi ko maalis ang creepy feeling ng may pinapanood. Sino ang lalaking iyon? Nandito ba siya para kidnapin ako gaya ng mommy ko? Oh no. Sa wakas ay natapos na rin kami ni Ana sa pamimili at naghanda na siya para mag-beach. Wala na naman ako sa mood pero pinilit niya ako, sasamahan daw kami ni Alexander. Halatang nakakagaan ng loob ko. Sa kanyang paligid, alam kong magiging ligtas ako. Pumunta kami sa isang medyo private beach. Kaunti lang ang tao sa paligid. Nagpalit na kami ni Ana ng swimsuit namin at tumungo sa tubig. Malamig noong una dahil papalubog na ang araw pero nasanay ang katawan ko sa temperatura. Nag-swimming kami saglit hanggang sa may napansin akong matangkad na tao sa di kalayuan na nakatingin sa amin. Kahit sa gitna ng mga tao, namumukod-tangi pa rin si Alex. Nakangiti siyang nakatingin sa amin. Nakakagulat, nakasuot siya ng puting kamiseta at natanggal ang mga butones. Oh, ang kanyang kamanghamanghang katawan. Isang matamis na pakiramdam ang dumaloy sa aking gulugod na nakatingin lang sa kanya. Alex, don't be such a jerk. Sumama ka sa amin lumangoy, sigaw ni Ana na sinabuyan ako ng tubig. Bilisan mo, Alex. I know you want to show off your sexy body.
Come on, I also know Irish, dying to see it. Hey, don't say that, sigaw ko habang sinasaboy ko pa siya ng tubig. Humalakhak si Alex habang papunta sa amin at hinubad ang shirt niya. Napalunok ako ng laway na hindi ko alam na nasa bibig ko. My goodness, sigurado siyang hunk. Isang napaka-sexy kung ganoon. Ano ang nangyari sa iyo, Irish Kate Miller? Ang pagkakaroon ng ganoong pag-iisip tungkol sa iyong boss. Pagkatapos ay hinubad niya ang itim na pantalon niya at laking gulat ko nang makita siyang nakatingin ng diretso sa akin. Ngumisi siya habang sumisid sa tubig at lumangoy palapit sa akin. Hello princess, kamusta ang shopping mo? Sabi niya sabay ngiti ng nakakaloko. Siguradong maganda ang mood niya ngayon. Ngumiti ako pabalik, pero naalala ko yung stalker. Itatabi ko yun para mamaya. Good, good. What about you? How was your day? Seeing you right now, my day is perfect. Sabi niya at nag-smirk ulit. Si Ana na ilang pulgada na lang ang layo ay kumaway at nagsaboy ng tubig sa amin. Nagtawanan kaming lahat at nagsaya. I think we should go home now. Kailangang mag-impake ni Irish ng mga gamit niya. Sabi ni Alex habang papalabas ng tubig. Kami lang ang nasa tabing dagat ng mga oras na ito at dumidilim na. Pagtingin sa halos hubad na katawan ni Alex. Alam kong mahihirapan ako kapag bumalik kami sa Amerika at bumalik sa normal ang lahat. I was really glad na okay ang kamay niya, though. Lumapit ako sa kanya at hinawakan niya ang kamay ko, pinagsalikop ang mga daliri namin. Tumagilid siya at may ibinulong na ikinamula ng ulo ko. Alam mo princess, I'm gonna miss all this when we go back. I'm gonna miss the moments we had together. You may not believe me, but they're special. Umupo ako sa sarili kong sulok ng jet, pinagmamasdan ang boss ko, no, ex-boss, nagbibilang ng pera at inaayos ito ng maayos sa isang briefcase. What in the world ang ginagawa niya sa ganoong halaga ng pera? Ito ay hindi bababa sa 10 milyon, sa palagay ko. Dahil napuno na ng pera ang isa pang briefcase hanggang sa brim. Nakakagulat kung gaano siya kayaman, at isipin na hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Nagring ang phone niya at kinuha niya ito. Ang kanyang pag-uusap ay hindi sa Ingles, hindi rin sa Italiano. Parang Russian. Panay ang tingin niya sa akin at hindi ako komportable. Naiinis lang ako kapag pinagtitinginan ako ng mga tao ng ganyan. Para ma-distract ang sarili ko, tumingin ako sa mga ulap. Ano ang dapat kong asahan pag-uwi ko? Will Alex and I still be in contact? Alam ko na hindi na ako magtatrabaho para sa kanya dahil hindi ako papayagan ni Mommy na umalis sa tabi niya. Heck, she'll freak out. Where's she now? What about Diana and Kenny? I know they're worried sick about me considering na hindi ko ipinaalam sa kanila kung saan ako nagpunta. Sa totoo lang, hindi ko man lang naihanda ang sarili ko. Ang lahat ng ito ay nag-aalala sa akin. I think it's gonna be better kung lumipat na lang ako sa Ohio. Para makalimutan ang lahat. When we arrive you'd officially stop being my employee. Babalik ka sa iyong pamilya at mga kaibigan. Magiging ligtas ka, huwag kang mag-alala. Never let anyone know you ever had an encounter with me. You're act as if you've never even heard of me. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at kapag natapos ka na, siguraduhin may trabaho sa Mina Tyler Corporation. Narinig kong sabi niya and it broken my heart. Alam ko na hindi na ako magtatrabaho ulit para sa kanya, pero nadurog ang puso ko nang marinig ko talaga ang sinabi niya. Alam kong bakit, kasi all this while he'd been considering me only as an employee. Gusto na rin niyang kalimutan ko ang lahat. About the fact na lagi niya akong hinahalikan. Tungkol sa katotohanan na mahal ko siya. Here's a new phone in case Diana asked. She and your cousin, Kenny, know you're in Ohio. Keep up with that story. The person behind the kidnap of Grace has been taken care of. Just go back to your normal life. He ended his speech, handing me a brand new phone. Medyo naningkit ang mata ko sa mga nangyayari. Alam kong nakakabaliw na binibigyan niya ako ng kalayaan, at medyo nagagalit ako dahil nakuha kong masanay sa buhay kasama siya. It's totally insane. Hindi ko maiwasang hindi maramdaman, hindi ko nga alam kung anong nararamdaman ko. Alam mo yung feeling na hindi mo alam yung nararamdaman mo. At alam mong walang nakakaalam ng nararamdaman mo, pero alam mong nararamdaman mo ang nararamdaman mo. Oo, ganun ang nararamdaman ko. Dahan-dahan kong kinuha ang phone at tumango. Ayokong magsalita dahil alam kong masasaktan ako. Sa natitirang bahagi ng biyahe, tumingin ako sa bintana at sinubukang pigilan ang mga luha ko. So this is a goodbye? It definitely is. Dear heart, please don't shatter right now, or at least, right here. Natulala ako sa sarili kong pag-iisip ng mga oras na hindi ko napansin na malapit na pala kaming bumaba. Hindi ko man lang narinig na sinabihan kami ng hostess to fasten our seatbelts. Si Alex ang tumayo sa kinauupuan niya at tinulungan akong magsuot ng seatbelt.
Nakatingin siya sa mga mata ko, habang ikinakabit iyon at hindi mo ako masisisi kung may luhang tumulo. Mamimiss ko ang napakagwapong mukha niya. Naglabas siya ng panyo at pinunasan ang mga luha ko. Magiging maayos din ang lahat. And with that, bumalik siya sa upuan niya, naiwan sa akin ang panyo. Pakiramdam ko dinudurog ang diwa at puso ko sa lahat ng nangyayari. Ako ang sabik na bumalik sa aking pamilya, kaya bakit ngayon ay napakalinang pakiramdam? So wrong. Siguro dapat nagstay na lang ako sa Italy. Naging normal ang lahat. Nang matapos kami sa airport, napansin kong iba ang direksyon ng sasakyan mula sa bahay ko. Hindi ito ang daan papunta sa bahay ko, Mr. Romano. Tumingin siya sa akin at alam kong dahil Mr. Romano. I thought it would better to call him like that since he only considered me as an employee, which by the way, hurt so much. Yeah, may importante akong transaksyon sa negosyo ngayon, at hindi kita papayagang umuwi ng mag-isa, kaya kailangan mo na lang akong samahan sa warehouse at mula doon, I'll take you home. Sabi niya na parang automatic na alam ko na ang mga plano niya. At least, tatanungin niya sana ako kung okay lang ba ako. Ngunit hindi, lahat ay kailangang manatili sa mga plano ni Alexander Mochino Romano. Tahimik ang biyahe sa kotse at tumagal ng halos 20 minuto hanggang sa huminto kami sa harap ng isang warehouse. I expected na sasabihin niya na hintayin ko siya sa kotse, pero sinabi niya na sundan ko siya. And like the respectful girl I am, ginawa ko ang sinabi. May mga armadong lalaki sa paligid. Nakasuot sila ng facial mask at mukhang napakalaki. How in the world na may nakilala akong lalaking kasing delikado ni Alexander? Nakayuko silang lahat kay Alex habang naglalakad kami. The hell, Diyos ba siya? Well, itinago ko sa sarili ko ang mga tanong ko. Nakarating kami sa isang kwarto at napansin kong may lalaking nakatali sa upuan. Para siyang nabugbog ng buo. Kawawang tao. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo sina Leo, Roberto at Jade, nakatutok ang mga baril sa lalaki. Lumaktaw ang puso ko. Palaging mukhang friendly type si Leo at medyo hindi ka panipaniwala na makakatutok siya ng baril sa isang tao. Hulaan na walang imposible sa mga taong ito. Lumapit sa amin si Jade at hindi ko pinalampas ang iritadong tingin na binigay niya sa akin. Bakit mo siya dinala dito? Tanong niya. Dahil hindi niya ito sinabi sa wikang Italiano, alam kong ito ay dahil gusto niyang malaman ko. Nagkibit balikat lang si Alexander. It's my mafia and I get to make the decisions, not you. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, humagikik ako. Ouch! Masakit siguro yun. Sorry Jade, siya ang magdedesisyon, hindi ikaw. Pinaulanan niya ako ng nanlilisik na tingin, at nanginig ako. Hulaan ko hindi ako dapat tumawa ngunit hindi ko kasalanan na nakita kong nakakatawa ito. Tahimik kong pinagmamasdan si Alexander na naglalakad papunta sa lalaking walang malay. Bumunot siya ng baril na hindi ko alam na mayroon siya at pinaputukan ng isang kasangkapan sa malapit. Napatalon ako sa tunog, hindi ko nakitang dumating ang isang iyon. Ang tunog ay sinadya upang gisingin ang lalaki. At ito ay gumana. Kung ang tunog na iyon ay nakakatakot sa isang lalaking walang malay, ano pa kaya ako na may malay? Napangiti si Alex. Sino bang may sabi sa'yo na pwede kang magpa-beauty rest sa warehouse ko, douchebag? Kalmadong tanong niya. Laging kalmado. Umubo ng dugo ang lalaki. Puno ng dugo at pawis ang mukha niya. Nasaktan ako ng tanawin. Napatingin si Alex kay Leo at umakbay siya sa akin. Namiss ko rin si Leo. Kaibigan ko siya. Ang tanging nakausap ko habang nasa mansyon. Hey you little one, sabi niya habang hawak niya ako. Bakit parang gusto ni Alex na panoorin ko ang ginagawa niya? Pwede ba akong lumabas? Bulong ko kay Leo nang umiti at umiling. Confirmed, gusto talaga ni Alexander na manood ako. Ang boses ni Alexander ang naglabas sa akin sa maliit kong takot na mundo. So, I told you not to mess with me Garrett, yet you did. Laking gulat ko na nagawang duraan ng lalaki si Alex. Ew, punasan mo ang sarili mo. Tinakpan ka ng laway ko. Lakas loob niyang sabi. Paano siya naging matapang sa sobrang sakit? Humalakhak si Alexander at naglabas ng isa pang panyo. Sino ang naglalakad na may higit sa isang panyo? Kumbaga, ginagawa ni Mr. Perfect. Naglinis siya ng sarili at naglabas ng pocket knife. Alam mo Montalvo, I hate using guns on people. It's a fast way to die. I usually prefer watching them suffer in pain before they die. Ang pangalan ay tumunog sa aking ulo. Garrett Montalvo, yung lalaking kumidnap kay mommy. No wonder kung bakit gusto ni Alexander na panoorin ko ito. Gulat kong pinanood kung paano dahan-dahang nagpasok ng kutsilyo si Alex sa mga braso ni Garrett. Napasigaw ang lalaki sa sakit. May karapatan siyang sumigaw ng ganoon. Dahan-dahan niyang hinila ang kutsilyo pababa, napunit ang braso ng lalaki. Walang katapusang bumulwak ang dugo. This time, ako naman ang tumili at pumikit. Natabunan yata ng aking pagsigaw ang kay Garrett. Shut the fuck up Irish. Ungol ni Alexander.
Dinilat ko ang isang mata ko, at nakita ko ang pag-abot ni Roberto ng plancha kay Alexander. Ano sa mundo? Gusto nilang sunugin ang lalaki, Jesus, ang mga taong ito ay mga halimaw. How long has this been on current? Tanong ni Alexander. 2 hours straight, nakangiting sagot ni Roberto. That's gonna make him speak up. Humalakhak si Alexander. I bet it will. So Garrett, wanna tell me why you kidnapped Grace? And why you possibly killed Katrina? Nanlaki ang mata ko sa hindi makapaniwala. He had a hand in her death. 1,000 beses na humigpit ang hawak ni Leo sa akin. Ow! Nanginginig sa takot si Garrett. I've told you 1,000 times that I didn't kidnap any Grace. Hell, I didn't kill your late fuck buddy. Alam ko na ang hindi magandang paraan ni Garrett sa pagtukoy kay Katrina ay magagalit si Alex. At nangyari ito. Walang pag-iisip, hinila niya ang kutsilyo at pinalitan ito ng hot iron. My goodness, si Garrett ay sumigaw at sumigaw at sumigaw. Akala ko matatapos na yun pero hindi pala, hinila ni Alexander ang iron at idiniin sa mukha ni Garrett. Pinagmasdan ko ang pag-iling at pag-iling ng lalaki at napangiwi ako. Magsusuka na ako anumang minuto mula ngayon. Hulaan mo walang paraan para makasigaw siya. Inalis ni Alexander ang iron sa sunog na mukha ni Garrett. Hindi na makapagsalita. Ang dami ko kasing naisip, cocksucker. Pagkatapos ay kinuha niya ang duguan niyang kutsilyo at sinaksak ang lalamunan ni Garrett. Namatay on the spot ang lalaki. Napangisi si Alexander at kinuha ang panyo ng kamay na ginamit niya sa pagpunas sa pagdura ni Garrett. Ibinato niya ito sa sunog na mukha ni Garrett. Wipe yourself up, you're dead. Sinabi niya sa patay, tumayo at hinila ako palabas ng warehouse. Sabihin mo sa akin hindi ko nakita ang lahat ng iyon. Bago kami sumakay sa kotse, nagsalita si Alexander. Gusto kong makita mo yun. Para malaman mong ligtas ka at iyon ang mangyayari sa sinumang magtangkang saktan ka. Sabi niya at kahit anong pilit kong pigilin ay lumabas lahat ng nasa tiyan ko. Napasok ako sa harapan niya, nakaramdam ako ng matinding sakit sa nasaksihan ko. Sa kabilang banda, si Alexander. Mas itinulak ko ang sarili ko sa matamis at masikip na pagkababae ni Jade. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na ang nasa ilalim ko ay si Irish. Fuck it, hindi ko makakalimutan ang lahat ng sinabi sa akin ng mami niya noong ibinaba ko siya. Salamat sa tulong Mr. Muccino, ngunit isa kang masamang tao. Isang nakakakilabot na tao. Lumalim ako, mas mahirap, mas mabilis. Napasigaw si Jade sa sarap. May utang sa akin si Irish at ito lang ang naisip kong paraan para parusahan siya. Fuck Jade walang sense. Fuck her hanggang sa maramdaman kong kinukuha ko si Irish. Simula nang halikan ko siya, imposibleng makatulog ng walang wet dreams. Delikado kang tao at malayo ang mundo mo sa anak ko. Bakit mo siya isinali sa gulo ng buhay mo? Arg, Alex just like that. More dick please, yeah, oh, patuloy na umuungol si Jade at pinaniwalaan ko na si Irish iyon. Gusto ko siyang parusahan sa lahat ng sinabi ng mami niya sa akin. Hinugot ko si Jade at pinaupo siya sa pagkakadapa, ang malaking puwitan niya sa harap ng aking pagkalalaki. Walang pag-iisip ng 2 beses, hinampas ko siya at napasigaw ng malakas. Fuck Alex, you're so damn good. The best I've ever had. Arg, harder. Mas malakas akong humampas. Irish, napakasarap ng pakiramdam mo sa akin. Ayokong madagdagan pa ang gulo ng anak ko dahil sa'yo. Inilagay mo sa panganib ang buhay niya. Nagawa mo na ang tanging bagay na magaling ka. Nakakasakit ng mga tao. Hindi ko maalis sa isip ko ang masasakit na tingin sa mukha ni Irish nang magsalita ang mami niya. Hindi siya masaya. Grace fucking hurt my girl's feelings. Pinagpatuloy ko ang paghampas kay Jade. Please Alex, it's getting too much, slow down. At bilang kanyang ina, hinihiling ko na layuan mo siya. Lumayo ka sa Irish ko. Walang lugar para sa isang tulad mo sa kanyang mundo. Hindi ka bagay sa aking little girl. Hindi ko na kayang ipasa ang parusa niya kay Jade. With one last thrust, I came and with Jade screaming, alam kong dumating din siya. Fuck it, I need to have you Irish. At kailangan kitang makuha sa lalong madaling panahon. Fuck kahit anong sabihin ng mami mo. Sa kabilang banda, si Irish. Nadurog ang puso ko nang makitang umiiyak si mami. Ngunit mas masahol pa ang pakikinig sa kanya na sabihin kay Alexander na hindi siya magiging sapat para sa akin. I mean it's bad enough na ang dami na niyang pinagdaanan sa buhay. Totoo, siya ang dahilan ng aming kasalukuyang suliranin ngunit nakita kong pilit niya kaming inaalis dito. Nakita ko siyang sumubok at nangako na paprotektahan niya ako. Alam ko na sa kaibuturan ng halimaw ay nakita ng lahat si Alexander, siya ay isang mabuting tao at ang kanyang kaawa-awang puso ay nagmamakaawa na mahalin. Hindi mo siya dapat kinausap ng ganyan, ma'am.
Mahinahon kong sabi ng pakawalan niya ako sa bear hug. To be honest, I expected to tell her I miss her and all, kaya nabigla kaming dalawa nung sinabi ko yun. Isang masakit na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata at isang luha ang lumabas. Sweetheart, is that all you can say to me? I'm your mom and it's not my fault if I worry sick about you. I just want you to be safe. I don't want you mingle with people of his status. Sabi niya, humikbik. Ngunit gayon paman. Nagalit ako sa sarili ko. Bakit ang puso ko ang nag-iisip, sa halip na ang isip ko? Tama si Mommy. Lahat ng sinasabi niya ay para sa ikabubuti ko. I know, Mom. I know you only want the best for me. I missed you so much, Mom. Tell me everything that happened. Hinawakan niya ang aking mukha sa kanyang mainit na mga kamay at tumingin sa aking mga mata, buong pagmamahal. Namiss ko siya ng sobra. Namiss yung luto niya, yung bonding time namin, yung warm blue eyes niya. Lahat. Namiss ko lahat ng tungkol sa mommy ko. Mamaya ko nasasabihin sa'yo ang lahat. Sa ngayon, gusto ko lang mag-shower ka na, kasi hindi ko alam kung anong ginagawa sa'yo ng lalaking yun, tapos bumaba ka na at kumain ng hapunan. Tatawagan ko sina Kenny at Diana para ipaalam sa kanila na nakabalik ka na. Sabi niya habang nagpupunas ng luha. Pinunasan ko na rin ang sa akin, tumango at pumunta sa kwarto ko. Pagkasara ko ng pinto, tumingin ako sa paligid, my room was spotless. Oh roomy room, don't think I didn't miss you too. I missed you so much. Malakas na sabi ko habang pabagsak akong humiga sa kama. I miss you too, Mr. Black. Iniisip ko kung paano ko kakayanin kung hindi mo nakikita ang iyong gwapong mayabang. Lalo na ngayong nakasanayan ko na itong makita. Naligo ako at sinuot ang aking pinakamalaking nightgown at flip-flops. Habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, alam kong hindi ko masisisi si Mommy sa lahat ng sinabi niya kay Alex. Hindi niya inaasahan na makikita niya ako ngayon. Hell, she wasn't expecting na makikita ako ni Alex. Alam kong ginawa niya ang kanyang personal na pananaliksik at nalaman na si Alexander Mochino ang mismong Alexander Romano. Head ng Italian Mafia, talagang hindi niya kasalanan. Kahit alam kong para sa kaligtasan ko ang ginawa niya, hindi ko maiwasang mag-alala kay Alexander. Nakita ko ang malaking pagbabago sa kilos niya nang kausapin siya ni Mommy sa labas. Mukha siyang malungkot, galit, at inis. Pero higit sa lahat, mukha siyang broken. Sana nandoon ako para i-comfort siya. Napatingin ako sa refleksyon ko. Paano naging ganito ang mga bagay? Kung may nagsabi sa akin 2 buwan na ang nakakaraan na ang lahat ng ito ay mangyayari sa akin, matatawa ako ng gusto, ngunit ang buhay ay hindi palaging tulad ng inaasahan natin. Habang niloloko ni Alexander si Jade, at si Irish ay naghahapunan kasama ang kanyang ina, ang tunay na mastermind ng pagkidnap kay Grace ay nakaupong nagngangalit. Nakita niya kung paano tumingin si Alexander kay Irish. Ang mainit na tingin na lagi niyang binibigay sa little bitch na iyon, si Katrina. You don't deserve to be happy, Romano. Hell, no one who makes you happy deserve to be alive. Sabi ng galit na lalaki sa kanyang sarili habang sinisipsip ang alak sa kanyang baso. May evil na ngisi siya sa mukha. Kaawa-awang Irish, napakawalang muwang tulad ng isa. Bet it's gonna be fun to fuck you hard, pagkatapos ay putulin ang iyong lalamunan. Nakangiti siya habang nakatitig sa mga blankong dingding ng bahay niya. I bet killing you would break that punk's heart even more. It's always fun to watch him suffer. Wait for what's about to fall on you, Romano. Just wait for it, motherfucker. Sa kabilang banda, si Irish. So 2 linggo na ang lumipas mula nang bumalik ako. Siyempre, sinabi ko kay Kenny at Diana lahat ng nangyari. Kahit tungkol sa mga halik. Sapat na ang tiwala ko sa kanila para hindi magdaldal sa kung saan. Ito ang aking pinakamalaking sikreto at alam kong igagalang nila ito. Sa lahat ng nangyari, ayaw ni Mommy na layuan ko siya. She was bent on making me to go to college from the house. Ayaw na niyang tumira pa kami sa New York. Iginiit niya na bumalik kami sa Ohio. Pero nakiusap ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil si Alexander Romano na ang nakaraan ko at patay na ang lalaking dumukot sa kanya. Nakiusap ako sa kanya hanggang sa tanggapin niya. Kaya sa kasalukuyan, inilalabas namin ni Diana ang lahat ng aking mga kahon at inaayos ito ng maayos sa dorm room. Isa itong chic na kwarto. Napagpasyahan kong gamitin ang perang ibinigay sa akin ni Alex. Sa bagay, sweldo ko naman yun. There's this friend of mine, actually, he's my latest crush. He's throwing a pool party this afternoon. And he invited me. You'd come with me, right? Tanong ni Diana habang nililigpit ang mga gamit ko. Well, si Diana ay palaging magiging Diana. Yung tipong nagpa-party. Napabuntong hininga ko, gusto ko lang mamuhay ng mababang uri ng buhay ngayon, at umiwas sa anumang bagay na maaaring magdulot ng kaguluhan. Diana, alam mo namang hindi talaga ako mahilig sa party.
Tsaka pinipilit kong lumayo sa maling tao. First of all, I'll be there with you. Secondly, I couldn't have a crush on a dangerous guy, so you're safe. And thirdly, sasama ka sa akin. Kaya bilisan mo, so we can get ready, period. Sabi niya sa isang deadpan. Inilibot ko ang paningin ko. Hindi matutuwa ang aking ina na marinig ito. Binigyan niya ako ng seryosong tingin. Talagang babae. Sinong may sabi tungkol sa pagsasabi sa kanya? You're almost 22, live a little. This is our second to the last year in college and your first year in this particular school. You should totally enjoy it before we leave. You're going with me, period. Ngumiti ako sa kanya. Napagtanto mo na yun ang pangalawang beses na sinabi mong period, tama. Tumawa siya at ipinikit ang mata. Whatever bestie, it doesn't matter how many times I say period. If I want to say the word period, I'll say it. So period. Napahagikik ako, ngunit unti-unti itong naglaho habang ang mga alaala ng gabing tinukso ko si Alexander tungkol sa period ay napuno ng aking ulo. Natapos na niya akong halikan. Miss na kita Alex. Napaisip ako habang papunta ang kamay ko sa kwintas na binili niya para sa akin. Naisip ko na mas maganang pakiramdam ko na malayo sa kanya kung isusuot ko ito. Pagkatapos naming mag-unpack at mag-impake, pinilit ako ni Diana na mag-shower at nag-atubili ako. Binigyan pa niya ako ng bagong two-piece swimsuit. Meron na ako, alam mo ba? Tumango siya. Alam ko, but all the ones you are sorta babyish. This party is gonna be lit. Conrad doesn't throw boring parties. And besides, we need to find you someone who'd make you forget about Mr. Mafia Man. Sinabi niya na parang ito ang pinaka-normal na bagay kailanman. It's Alexander, and who said I want to forget about him? Bulong ko sa huling bahagi. Nagkibit balikat si Diana. Well, I don't care. Iyan ang suot mo, at maghahanap tayo ng gwapong lalaki. Should I say period again? Pareho kaming natawa sa nakakalokong tanong niya. Kaya nagpunta kami sa party ni Conrad at medyo natuwa ako nang makita kung gaano ito kakol. Hinila ako ni Diana sa buong paligid in the name of looking for Conrad. Natagpuan niya itong nakaupo kasama ang isang grupo ng mga lalaki sa isang makeshift bar sa tabi ng pool. Conrad, sabi niya habang kumakaway. Isang lalaking may dark brown na buhok ang kumaway pabalik. He was quite good looking, walang duda may crush ito sa kanya. Hey beautiful, I'm glad you came. Who's your friend? He asked with a sly smile at lahat ng boys na nakaupo doon ay napalingon sa akin. Ito ay tulad ng isa sa pinakamasamang bagay kailanman. Kinaiinisan ko ang mga ganitong pagkakataon dahil hindi ka sigurado kung ano ang sasabihin ng mga lalaking iyon kapag umalis ka. Ngumiti sa akin si Diana. This is Irish. Best friend ko siya. There was this guy, with black hair, he'd worn his cap backwards, he smiled at me. You're very pretty Irish. Magpalit ka na at maupo ka sa tabi ko. Sabi niya at may unmistakable French accent doon. The other guys could and Diana nudged my elbow. Babalik kami agad, sweethearts. Sigaw niya habang hinihila ako kasama niya. Irish, he's the one. He's totally the one. I heard French guys know how to fuck well and that they got big dicks. Pinisil ko ang ilong ko. Iyo, wag mong sabihin yan. Ang spoiled mo. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Whatever, we're gonna get changed and you'll sit by him. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Napa-facepalm ako. Paano tayo naging matalik na magkaibigan? Inilibot ko ang paningin ko. Whatever makes you sleep at night. Bilisan na lang natin itong party at umuwi na tayo. Nang matapos na kaming magpalit, lumabas na kami at gaya ng plano, umupo ako sa tabi ng cute na French guy. Binigyan niya ako ng isang kaakit-akit na playboy ng ngiti. Ako si Andre Dubois. Ngumiti ako pabalik. Nice meeting you Andre, sabi ko. Ni hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa lalaki. Mukha kang shy type, sweetie, sinabi niya and I found myself enjoying his accent. Ngumiti ako at inipit ang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. I'm not shy. Ngumisi siya, yan ang sinasabi ng mga totoong mahiyain. Hindi naman. I'm not shy. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Tumingin siya sa mata ko. Well, I'd like you to prove it to me by going on a date with me on Friday night. Napaawang ang bibig ko. Andre, you're a case. Gusto mo lang akong yayain. Hindi nawala ang kanyang ngisi. I'm impressed. Hindi lang maganda, matalino ka pa. So sasamahan mo ba ako? Ngumiti ako sa kanya. No. Umiling ako. I like my girls playing hard to get. Umiling ako. No, really, I'm not playing hard to get. I'm simply not interested in going out with you. Magsasalita na sana siya nang mag-ring ang phone niya. Excuse me sweetheart, sabi niya at sinagot ang tawag. Nagsalita siya sa French.
Tinawag ako ni Diana at binigyan ako ng 2 bowls ng parang nyog at caramel custard, isa para kay Andre at ang isa para sa akin. She then told me to pose para makapag-picture siya. Saglit na nagsalita si Andre bago ibinaba ang kanyang phone at muling ibinaling ang atensyon sa akin. Sorry about that, Irish, and thanks for this. Napangiti ako. You're welcome, Andre. I like you already. He mused at namula ako. Napakasaya naming lahat at sa pagtatapos ng araw, nagtagumpay si Andre na makuha ang aking numero. Hindi ko nga alam kung paano. At hindi talaga ako sigurado kung tinanggap ko na pumunta sa date na yun kasama siya, ngunit sinabi niya na susunduin niya ako sa Biyernes ng gabi. Naging maayos naman ang mga klase ko, kahit medyo mahirap ang ilan. Mahirap makahabol dahil halos 1 buwan akong hindi pumapasok sa anumang klase. Ngunit ang aking ina at mga kaibigan ay nasa likuran ko, at binigyan nila ako ng suporta na kailangan ko. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan, tulad ni Andre. Malaki rin ang tulong ni Andre Dubois dahil nagte-text siya sa akin araw-araw para malaman kung okay lang ako. Akala ni Diana na magiging maayos kaming couple pero hindi talaga ako interesadong makipag-date kahit kanino. Well, maliban sa super hot kong ex-mafia boss, which was impossible. Mahirap para sa akin na manatili sa buong araw nang hindi iniisip kung ano ang ginagawa niya. Malapit na ang bakasyon at inisip ko kung sino ang makakasama niya. Nag-beep ang phone ko sa pagpasok ng bagong mensahe mula kay Andre. Hey sweetie, I hope you're doing good. I just wanted to remind you of our date tomorrow evening. I can't wait to see my favorite girl. Napangiti ako habang binabasa ko ulit ang message. Ang sarap sa pakiramdam kapag tumingala ang isang lalaki na makita ka, at mas maganda pa kapag tinawag kanyang favorite girl. Nag-message din ako sa kanya. How can I forget when you keep reminding me every day, and like I earlier said, it's not a date. Pagka-send ko pa lang ng message ay may pumasok na isa. Suit yourself Irish, para sa akin, it's a date. Napangiti ako sa message niya. Persigido talaga siya. Saglit kaming nag-text bago ko sinimulang gawin ang project ko. Kinailangan kong isumite ito bukas ng umaga. Gumagawa pa rin ang project na iyan. Napatalon ako ng konti, narinig ko ang boses ni Diana. Humarap ako sa kanya. Girl, wag mo akong takutin ng ganyan. Hindi ko narinig na pumasok ka. Tumawa siya. Hindi ko kasalanan, isa kang dummy. Mapaglaro kong hinampas ang kamay niya. Get out. Ain't going nowhere. This is our house. Yours, as well as mine. The only time I'm getting out is when you're getting some French dick in your pussy in here. Sabi ng babaeng tinawag kong matalik kong kaibigan na parang ito na ang pinaka-normal na bagay kailanman. Napa-facepalm ako, sumilip ng kaunti para tingnan siya. Do you intend to ever change? Like seriously? Yumuko siya at hinalikan ako sa noo. No, and with that, naglakad na siya papuntang kusina. Bumuntong hininga ako at handa nang bumalik sa aking trabaho nang lumabas siya na may dalang isang malaking mangkok ng cereal. Makikipag-date ka sa French dude na iyon bukas, tama? It's Andre, and I'm not considering it a date. More like a friendly dinner, sincere kong sabi sa kanya. Totoo, kaibigan lang ang nakita ko kay Andre, at 4 na araw ko lang siyang nakilala. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Whatever you say, what matters is that I find him really, really, really hot. Like fucking sexy. Your point of view, not mine honey, sabi ko sa kanya, nagkibit balikat. So Friday night finally came and it was my date night, as Diana called it. Pinilit ako ni Diana na magsuot ng maiksing red gown, at black high heels. Inayos niya pa ang kulot kong buhok at nag-makeup. Kahit na inilagay ko ang I don't want to go facade, sa kaibuturan ko, humanga ako sa hitsura ko. Niyakap ko ng mahigpit si Diana. Salamat bestie, you're a sweetheart. Andre just sent me a message, he'll be here at 5. That's nice, now some perfume for the finishing touch. Sabi niya habang nag-spray ng pabango sa likod ng tenga ko at sa wrist ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Gustong-gusto ng mga French na halikan ang likod ng iyong mga kamay. Natawa ako. Yeah right, see you later sweetheart. Sabi ko sabay kuha ng purse ko, at naglakad palabas. Hindi ako naghintay ng hanggang 1 minuto nang dumating sa akin ang mainit na sports car na ito. Lumakas ang pintig ng puso ko habang palihim na umaasa na si Alexander iyon. Ngunit ang lihim kong hiling ay nadurog nang lumabas si Andre. Kailangan niyang maging mayaman para magkaroon ng ganoong sasakyan. Minsan akong nanood ng isang carpool at sa natatandaan ko, ang partikular na kotseng ito ay isang 1967 Shelby Super Snake or something. Mamma mia, you look downright gorgeous, Irish. Sabi niya sabay ngiti ng ngipin. Pinilit kong ngumiti para itago ang disappointment ko. And you look amazing too. Sabi ko na hindi kasinungalingan. Ang kanyang tuxedo ay bumagay sa kanyang payat ngunit maganda ang pagkakagawa ng katawan.
Nice car by the way. Ngumisi siya, thanks Irish, let's get going. At tulad ng gentleman na ipinakita niya sa akin, pinagbuksan niya ako ng pinto. For my beautiful Irish. Salamat, sabi ko with a genuine smile this time. Sumakay na siya at nagsimulang magmaneho at kahit nakiusap ako na sabihin niya sa akin kung saan kami pupunta, tumanggi siya, saying it was a surprise. Sa wakas ay nakarating kami sa ilang magarbong mukhang French restaurant at dinala kami sa isang pribadong lugar. Ito ay nasa isang maluwag na balcony. May table for two doon, na may romantic aura. You do realize that I only consider this a friendly dinner, right? Nagkibit-balikat siya. You do realize that I consider this our first date, right? Tanong niya pabalik sabay kindat at natawa naman ako. Maya-maya lang tumunog ang phone niya and not that I nosy, binasa ko ang pangalan sa screen. Leo, napansin ni Andre na nakatingin ako. Please excuse me Irish, I'd take this. And with that, lumayo siya para sagutin ang tawag. Nagkibit-balikat ako at naglakad papunta sa railing, nakatingin sa lahat ng magagandang sasakyan sa parking lot. Narinig ko ang boses ni Andre at lumingon ako sa kanya na may maliit na ngiti. Shall we eat already? Tanong niya, natuwa naman ako sa accent niya. Tumango ako at naglakad na kami papunta sa table. The food looked and smelled heavenly. Sorry natagalan ako sa phone. Brother ko yun, Leonard. Leo for short, medyo kinakabahan niyang paliwanag. Napangiti ako, no problem. I have a friend called Leo too, he's a great cook and he's Italian. Ngumisi siya, lahat ng Leo can cook. My brother cook too. Kinagat ko muna ang pagkain ko at napaungol sa sarap. Ang sarap nito. Tumango siya, yeah, I want the best, for the best. Sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko at bigla na lang akong nakaramdam ng hindi komportable. You're very pretty Irish, like an angel. Namula ako, thank you. So, what do you do for a living? Cause clearly, you're not a student. I said trying to change the topic. Humigop siya ng kanyang alak. I'm a software developer, casual niyang sabi habang nakasandal para mas komportable. Wow, hindi katakatakang nagmaneho siya ng ganoon kamahal na sasakyan. Pero sandali lang, then what are you doing at the pool party? Akala ko kasi college students lang, sinabi ko. May hindi nagkiklik. Isang madilim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata ngunit agad ding nawala. Ngumiti ulit siya sa akin. Conrad is my friend's kid brother. I just came to New York and told him I was around and up for some fun. He invited me for his party. Good thing I came, cause I found you. Namula na naman ako, may sense ang kwento niya. Kumuha siya ng isang kutsara ng kanyang pagkain, at nang matapos iyon ay nagsalita siya. So, any boyfriend? Umiling ako. Ibig sabihin may chance ako. Umiling ulit ako. Come on Irish, I really do like you, sinabi niya. Sumimsam ako ng alak ko. Halos hindi mo nga ako kilala. Pinag-aralan ko ng konti ang mukha niya para tingnan kung sincere ba talaga siya, pero habang tinitignan ko, mas lalo akong nakakakita ng kaunting pagkakahawig ng Leo na kilala ko. Ayokong maging skeptical. Ang Leo na pamilyar sa akin ay Italian. At si Andre ay French. Pag-iisipan ko, mabilis kong sabi, para hindi niya akalain na medyo kilabot ako, matagal na nakatitig sa mukha niya. Pero sa kaibuturan ko, naramdaman kong may mali, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam. Sa kabilang banda, si Alexander. You're so fucked up. Napaluwa ako habang sinisipa ko si Aziz sa tiyan niya. Umubo siya ng dugo. You're so incompetent. How could you let the police trace you? Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa pagbili ng mga machine gun na iyon? Have any fucking idea, punk ass? Hindi ako makapaniwala dito. Alam kong masamang ideya para kay Roberto na ipagkatiwala si Aziz, na sa tingin niya ay matalino, na ihatid ang mga baril na binili ko mula sa German black market. Ni hindi ko alam kung paano natunto ng mga pulis ang aming ruta ng transportasyon, at inaresto ang ilan sa aking mga tauhan, dala ang mga baril ko. Fuck it. Alam kong walang sasabihin ng mga lalaki tungkol sa akin, ngunit kinailangan kong ilabas sila sa bilangguan bago bukas, dahil ang press ay magsisimulang mangisda ng balita. Lumingon ako kay Roberto, palabasin ang mga lalaki sa bilangguan ngayong gabi. Ito ay magiging isang madaling gawain dahil mayroon kaming ilan sa aming mga tauhan na nagtatrabaho para sa batas. Napakaraming pakinabang ko ang pagkakaroon ng mga lalaki na nagtatrabaho para sa akin mula sa loob. Ibinalik ko ang atensyon ko kay Aziz. Duguan siya at mukhang hihimatayin na siya anumang segundo. I hate lazy ass motherfuckers like you. Say hi to the devil for me. Sabi ko sa kanya habang inilalabas ko ang sigarilyo sa bibig ko, tumingkayad at bumuga ng hangin sa mukha niya. Hold on a second, I am the devil.
So just go to hell. Wala akong pakialam. And with that, kinuha ko ang ever-ready kong punyal at nilaslas ang kanyang lalamunan. Clean this up, sabi ko sa mga lalaki sa paligid. He was going to pay for being a pussy. Tumayo ulit ako at tinawag si Jade. Oo, si Jade ay bahagi ng aking mafia na isang magandang bagay. Maaari niyang akitin ang mga lalaki, distract sila, o gawin ang anumang bagay sa kanila, upang makakuha ng impormasyon at palagi nitong pinapagaan ang aming mga pag-atake. Let's go, sabi ko habang nagsimulang maglakad palabas ng armory ko. Inilibot niya ang kanyang mga mata, sumirit at sumunod sa likuran. Napakalamig ng kinikilos ni Jade sa akin. Ito ay dahil sinabi ko sa kanya na kailangan na naming itigil ang pakikipagtalik. Hindi na kami pwedeng maging bed buddies. Hindi na tama ang pakiramdam. Kahit anong pilit ko sa kanya, hindi na lang niya mapawi ang uhaw kay Irish. Ako ay walang kabusugan. Alam ko kung gaano ito kapilay, ngunit kailangan ko si Irish. At kailangan ko siya sa lalong madaling panahon. Naiinis talaga ako sa iyo, Alex. I still want you. I miss you, sabi niya habang hinahatid ko siya sa kondo niya na inuupahan. Napabuntong hininga ako habang binalik ang atensyon ko sa daan. I know, Jade. Just be okay, okay. By the way, don't come to the mansion tomorrow. I need some alone time. Naramdaman ko ang mga palad niya sa kandungan ko. Alam ko, huwag ka lang masyadong ma-depress. Sabi niya, parang malungkot ang boses niya. Isang buwan na rin ang lumipas mula nang maghiwalay kami ni Irish, at bukas ang birthday ko. At iyon din ang araw na namatay si Katrina. Gusto ko lang mapag-isa, at ipakita ang respeto ko sa nag-iisang babaeng minahal ko ng totoo. Sa kabilang banda, si Irish. Lumipas ang ilang linggo, lumipas na rin ang Thanksgiving at lahat ng mga tindahan ay may stock na sa Christmas gifts. Si Andre at ako ay naging matalik na magkaibigan, tulad ng talagang mabuting magkaibigan. Nagtagumpay siyang maalis ang kaunting pagdududa ko tungkol sa kanyang kawalang katapatan. Sa wakas ay nakikipag-date na si Diana kay Conrad, and Kenny was still dating Michael. Maayos na naman ang lahat. Ayun, pinilit kong paniwalaan ang isip ko. As for me, ako pa rin ang babaeng may undying crush sa isang mafioso. Speaking of him, bukas ay birthday niya. Hindi ko makalimutan ang tungkol dito, dahil sinabi niya sa akin noong araw na binuksan niya ang tungkol kay Katrina. At kung bukas ang kanyang birthday, nangangahulugan lamang ito na ito ay death anniversary ni Katrina. Kumikirot ang puso ko dahil alam kong mahihirapan si Alex bukas. Walang sino man ang nararapat na malungkot sa kanilang birthday. Para kang namatayan ng mahal mo, sabi ni Kenny na bumisita sa akin. It was my holidays already and I was back home. Nagluluto si Mommy ng pasta habang nasa kwarto ko kami. Napabuntong hininga ako ng kaunti. Alam ni Kenny ang lahat ng nakakatawang relasyon namin ni Alex, kaya walang kwenta ang pagtatago nito sa kanya. Bukas birthday ni Alexander. Napabuntong hininga siya. My goodness, so that murderer was born. I thought he came from, not from heaven, from, maybe hell. Sabi niya, sumisigaw. Stop it, Kendall. You know I hate it kapag may nagsasalita ng masama sa kanya. Sabi ko sa kanya habang pinaghahampas ko siya gamit ang aking pinakamalaking unan. That's not even why I'm bothered. Ang problema, death anniversary ni Katrina bukas. Medyo pinalambot yata nito ang puso niya. Katrina, yung babaeng minahal niya noon. Tumango ako. I feel bad for him. I know how hard it is for him. I feel like he's gonna need a shoulder to cry on. Sinabi ko kay Kenny ang tunay kong nararamdaman. Tinapik niya ang balikat ko. Alam ko, pero sa tingin ko, kasama niya si Evil Jade. Hindi ko alam kung bakit medyo lumakas ang tibok ng puso ko sa pangalan niya. Alam ko, she's gonna be with him. Pero alam mo kung ano ang gusto kong gawin. Umiling siya. It better not be stupid though. But if you're gonna go over to his house and fuck him, I'll support you. Inilibot ko ang paningin ko. Iyo, no, I'm gonna bake him a cake, go over sa mansion niya bukas kahit nandoon si Jade, and stay with him. Ganyan kasi ang ginagawa ng mga totoong kaibigan. Nandyan sila para sa isa't isa. Tumango si Kenny bilang pagsang-ayon. That's an awesome idea. Except you don't know your way around the kitchen. Tinukso niya ako at nagtawanan kami. Totoo, tama lang ang sinabi nito, sabi ko sa kanya at nagtawanan ulit kami. But that's why you're gonna help, sweetie. Sa kabilang banda, ang third person. Tomorrow, my best time of the year. Pagmasdan ng douchebag na nabubulok sa hapdi at sakit. 7 taon na ang nakalipas mula nang patayin ko ang little vixen na iyon. Poor thing. I was right under his nose but he couldn't figure out. Sasabihin niyang hinahanap niya ang murderer but he was wasting his time. Sa ngayon, ang pinakagusto ko ay mas mapalapit siya ng palapit kay Irish kaya kapag napatay ko rin siya, mas lalo siyang masisira sa loob.
mas nawasak. He'd feel cursed. Hindi niya deserve ang anumang katiting na kaligayahan. Kung hindi ko kayang maging masaya, hindi rin siya pwede. I wanted him to suffer heartbreak bago ko ipadala ang kaluluwa niya sa impyerno. He killed my wife. Papatayin ko lahat ng mahal niya. Masasabi kong mahal na niya si Irish. That's why he denied sleeping with Jade. Sorry Irish, kahit na naging mabait kang kaibigan sa akin, kailangan mong sundan si Katrina. Sa kabilang banda, si Irish. Sigurado ka bang kaya mo ito? Tanong ni Diana sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang tawag dahil kasama ko si Kendall. I know right, I mean going to see him after a month, siguradong nagbago na siya sa malupit na halimaw niya, hindi na yung friendly monster. Sabi ni Kenny at humagikik si Diana. I shot dagger glares at him. Tumahimik ka, Alex is not a monster. He's just a guy with a very rough past, pinagtanggol ko siya. Iyek, someone hates kapag pinag-uusapan natin ang lover niya. Sino ba naman ang hindi nagmamahal sa kanya bilang kapalit? Nag-bake ka pa ng cake para sa kanya, pang-aasar ni Diana at inilibot ko ang paningin ko. Hinawakan ko yung jacket ko. Whatever you say, pupunta na ako. Bye Diana. Inend ko na ang tawag at lumingon kay Kenny. Sabihin mo kay mommy na pumunta ako sa isang friend, get that? Sabi ko sa kanya na parang junior brother ang kausap ko. Sa isang kondisyon lang, dalhan mo ako ng chocolate sa pagbabalik mo. Tumango ako, deal. Binigyan niya ako ng pinakamatamis niyang ngiti. Deal, don't forget the cake. Sana magustuhan niya. Buong umaga tayong nag-bake nito. Napangiti ako, tiyak na magugustuhan niya ito. He just has to, confident kong sabi at nag-walk out. Sa mansion, sabi ko hindi ka pwedeng pumasok. Hindi tumatanggap ng bisita si boss ngayon. Sinabi sa akin ng napakalaking guard sa gate. I gave him my best puppy dog smile. Pero kilala mo na ako. I worked here before. Gusto ko lang ibigay kay Alex itong cake. Sabi ko sa kanya habang tinataas ang box. Napabuntong hininga ang lalaki sa frustration. More like irritation. Hindi ka ba nakikinig? The boss doesn't want to see anyone. Just call him and let him know I'm here. Pag tumanggi siya, then aalis na ako. I promise. Nangangatwiran ako. Tiningnan ako ng guard na nagsabing hindi siya naniniwalang aalis ako kapag tumanggi si Alex na makita ako. Napangiti ako. I promise. Sabi ko, may nabubuong plano sa isip ko. Bumuntong hininga siya at kinuha ang phone niya. Nagring ito ng ilang segundo bago kinuha ni Alexander. Sorry sa pag-istorbo sa iyo boss, ngunit I took that as my cue to put my plan into action. Alex, it's me, Irish, please let me in, may ibibigay lang ako sa'yo. Sigaw ko at hindi pinansin ng guard na nagsabing tumahimik ako. Please Alex, please, hindi ako aalis kung hindi mo ako papasukin. Papasukin mo ako. Then automatically, tumahimik ako at hinintay na mag-utos si Alex sa guard. Alam kong papapasukin niya ako. Basta alam ko. Nagsalita ang gwardya sa wikang Italian ng halos 1 minuto bago pinatay ang tawag at lumingon sa akin. Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Mas parang tagumpay ng ngiti. So, pwede na ba akong pumasok? Tanong ko, pilit itinatago ang tagumpay kong ngiti. May ibinulong siya, pinandilatan ako ng mata at tumango. Hindi ko napigilan ang hagikik ko. Don't you worry big guy, I'm gonna tell your boss to save some cake for you. Ciao, sabi ko at naglakad papasok. Alam kong hindi ako papaalisin ni Alex. Pero kung gagawin niya, nakakahiya talaga. Napahagikik ako sa sarili kong mga kalokohang naiisip habang naglalakad ako sa mahabang biyahe. Pinapasok ko ang sarili ko pagkatapos kumatok ng 3 beses at walang sagot. Mukhang walang tao ang bahay, parang walang tao. Leo, tawag ko, walang reply. Guess Alex really wants to have his privacy today. Kawawang tao, tiyak na nawasak siya. Mr. Black, tawag ko, walang sagot. Oh my, what if nagkakaroon siya ng major breakdown gaya ng nangyari sa Italy? Nagsimula akong magpanik. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto niya, pero wala siya. Alex, sigaw ko. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa makarating ako sa studio. Ang aking ex-workplace. Nakarinig ako ng kaluskus sa loob at alam kong nandoon siya, dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nag-iingat na hindi mabangga ang cake. Napabuntong hininga ako. There he was, looking so gorgeous. Naka-shirtless siya at hinangaan ko ang kanyang svelte body. May isang bote ng whiskey sa sahig, halos walang laman. Nakainom siya. Siya ay nagpinta at tumingin ako sa kanyang mga balikat upang makita na ito ay si Katrina. And this time, may kasama siyang baby girl. Nawawala pa rin ang ibabang bahagi ng katawan ng bata, ngunit gayunpaman, they were beautiful.
Bakit ka napunta dito? Matapos ang isang buong buwan na hindi ko marinig ang kanyang malalim na sexy na boses, ang marinig ito ngayon ay nagpadala ng isang matamis na pakiramdam sa aking gulugod at isang hindi pamilyar na pakiramdam sa pagitan ng aking mga binti. Kahit rude siya. Napalunok ako. Ako ang sabik na makita siya at ngayong nasa harapan ko na siya ay biglang nablangko ang isip ko. Happy birthday. Ito ay lumabas na parang tanong. Napakatigas ng ulo mo, alam mo. Sabi ko ayoko nang may bisita pero kailangan mo lang ipilit ang sarili mo. Sabi niya habang patuloy sa kanyang kamangha-manghang gawa ng sining. Napansin kong nakatayo pa rin ako sa labas ng kwarto kaya pumasok ako at isinara ang pinto sa likod ko. Napatingin ako sa paligid. Ang studio ay hindi masyadong nagbago. Naroon pa rin ang lahat ng mga painting ko, maliban sa Katrina na kasalukuyang pinipinta niya. Hindi ko nga alam kung ano ang naging dahilan ng pag-angat ko ng tingin pero sa ginawa ko, tuluyan na akong nawala ng malay. Parang tumigil sa paggana ang isip ko. Kahit na parang hindi ka panipaniwala, doon, sa dating blanko na kisame na nakasanayan kong makita ay isang larawan ko. Ako. Paano mo nagawa iyon? Nakalimutan ko na ang mga sinasabi niya. Lahat ng atensyon ko nasa kisame. Mukha ko lang pero nakakapigil hiningang maganda. Nakahinga ako ng maluwag. Naramdaman kong may tumulong luha sa pisngi ko. Sinundan ng higit pa. Alex, you did that. Nakakita ako ng katulad nito sa Italia nang iguhit niya si Katrina sa kisame ngunit ang pagkakita sa aking sarili ay lampas sa aking imahinasyon. Naramdaman ko ang presensya niya malapit sa akin. Yes, I did that. I fucking painted you. Humarap ako sa kanya at tumingin siya sa aking mga mata. At hindi ko rin alam kung bakit. Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Siguro dahil magkaibigan tayo. I tried to reason out kahit iba ang sinasabi ng puso ko. Magkaibigan? Tanong niya, lumipat ang tingin niya sa labi ko. Napalunok ako at tumango. Kung magkaibigan tayo, when does the benefits kick in? Naging mas madilim ang kanyang mata. Benefits kick in. Nanlaki ang mata ko sa realisasyon. Alex, you just drunk. Let's eat the cake. I baked for you. It's for your birthday, so happy birthday again. Pinahid niya ang daliri niya sa pisngi ko para punasan ang mga luha. I'm not drunk. Amoy na amoy ko ang whiskey mula sa hininga niya. Yes you are, you're not thinking straight. Kung lasing ako, paano mo ipapaliwanag ang drawing ko? Sabihin mo lang sa akin kung kailan ako maaaring magsimulang makinabang. Sabi niya habang papunta ang labi niya sa leeg ko. Muntik na akong matunaw. Dahan-dahan ko siyang tinulak palayo. Walang friends with benefits dito. Hindi ako si Jade. Mariing sabi ko sa kanya at naglakad para ilagay ang cake sa maliit na coffee table. Sinundan niya ako. Tama ka, hindi ikaw si Jade. I'm sorry. My mind is just so fucked up right now. I'm a mess. Umalis ka na, sabi niya sa akin habang naglalakad pabalik sa upuan na inuupuan niya ilang minuto ang nakalipas. Naramdaman ko ang guilt. Nandito ako para pasayahin siya. Hindi para mas mahirapan siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at ipinatong ang mga palad ko sa balikat niya. You're not a mess. And you're not fucked up. You're the strongest man I know. Kung nakaya mong buhayin ang lahat ng sakit sa puso mo, then you're the strongest man alive. You're my friend and I love you. Sabi ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Tumaas ng 1,000 beses ang pintig ng puso ko. Humarap siya sa akin. Mukha siyang malungkot at mahina. You love me? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tinignan ko siya sa mata. As crazy as it sounds, I do. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawang mahalin ang lalaking muntik na akong masagasaan, ang lalaking nagpatanggal sa akin ng trabaho, ang lalaking nagtangkang pumatay sa akin ng 2 beses. Hindi ko alam kung paano pero alam ko at wala akong pinagsisisihan. May tumulo na luha sa kanang mata niya at pinunasan ko iyon. Tumagilid siya at ginawa ang palihim kong hinahangad nitong nakaraang buwan. Hinalikan niya ako at hindi ko na napigilan ang mga halingging ko. Namiss ko ang kamangha-manghang pakiramdam na ito. Marahan niya akong pinaupo sa kandungan niya at pinalalim ang halik. Ang sarap sa pakiramdam ng humahaplos ang mga kamay niya sa katawan ko. Wow! Ang lahat ng mga bagong damdaming ito ay nakapagtataka. Naputol ang pag-iisip ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa ilalim ng gown ko. Sinasabi ng isip ko na pigilan ko siya, pero iba ang kinakanta ng katawan ko. Hinawakan ko ang mga kamay niya, napatigil siya. Nagkatinginan kami sa mata ng isa't isa. You have to stop. Please let me do this, princess. Let me please you. Sabi niya sabay balik sa paghalik sa cleavage ko at ang mga kamay niya ay lumalayo pa, patungo sa panty ko. Pinilit kong baliwalain ang matamis na sensasyon. Pero Alex, sinimulan niya akong yakapin at nakalimutan ko na ang sasabihin ko. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa labi ko at automatic, napunta ang mga daliri ko sa buhok niya.
Naramdaman ko ang pagpasok ng daliri niya sa panty ko at lalo pang bumilis. Ito ang una para sa akin at sa kaibuturan ko, alam kong wala akong pagsisisihan hanggat kasama ko ang lalaking mahal ko. Kahit na hindi siya pareho ng nararamdaman. Ungol ko nang ipasok niya ang isang daliri niya sa akin. Hindi naman masakit, nakaramdam lang ng hindi komportable. Pumunta ang labi niya sa tenga ko. "You're so fucking tight, the things I want to do to you, princess." Sabi niya habang dinadagdagan pa niya ng daliri and this time, masakit na. Hinalikan niya ako, "Sorry baby, mawawala ang sakit." Sabi niya sa akin habang sinisimulan niyang ilabas pasok ang mga daliri niya. Gaya nga ng sinabi niya, naglaho ang sakit at ang kapalit nito ay puro hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ganito pala ang pakiramdam ng ma-finger. Palalim ng palalim ang kanyang mga daliri, and I felt like I was losing my mind. "I want you so bad princess." Nakakabaliw. Ang marinig lang niyang sabihin ang mga katagang iyon at ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri ay sapat na para maabot ko ang aking kasukdulan sa hiyaw sa sarap. Inilabas niya ang kanyang mga daliri at sinipsip iyon, sinipsip niya ito. "I want more of you. You taste so good and I'm not let you go if I don't get more." Oh my God, mawawala ba ang virginity ko ngayon? I don't think I'm ready, pero sabi niya he's not willing to let me go. Ano ang dapat kong gawin? Ramdam ko ang labi niya sa leeg ko at bahagyang kinagat niya iyon, napaungol ako ng hindi nag-iisip. Oh my God, ang mga bagay na pinaramdam niya sa akin. Pero kailangan ko siyang pigilan dahil parang hindi pa ako handa. Maari mo akong tawaging old school or a prude, pero naniniwala ako sa romance. Kailangan kong makasigurado na mahal niya ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Gusto kong maging tunay na romantic ang aking first time, tulad ng pagsisimula sa isang candlelight dinner, then we dance, at pagpunta sa isang madilim na silid na may mga rosa sa lahat ng dako. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. The kind of first sex every girl wants, hindi lang dahil gusto niya ito at tiyak na hindi friends with benefits kind of sex. Kaya ginawa ko ang tama. Marahan ko siyang tinulak palayo sa akin at tumayo, inayos ang damit ko. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwalang pinigilan ko siya. Napakamot ako sa noo ko dahil sa kaba. "I'm really sorry Alex, as much as I want this, I'm not ready for it. We're not even in a relationship and this is the first time I've seen you in weeks. I really don't want to be." Ano ang salitang laging tawag sa akin ni Kenny? Napatigil ako, sinusubukan kong alalahanin ang salitang palaging ginagamit ng aking pinsan. "Cock blocker," tanong niya na nakataas ang kilay. Namula ako at tumango. "Yeah, that. I'm sorry but I hope you understand. How about we eat the cake instead?" Tanong ko, pinipilit na hindi gawing awkward ang mga bagay. Napakamot siya sa noo at saka kinuha ang halos walang laman na bote ng whiskey at ibinuhos ang natitirang laman sa bibig niya. "Umalis ka na." Nanlaki ang mata ko. "Ha?" Hindi niya ako nilingon. Sabi ko umalis ka na, bago pa ako gumawa ng kalokohan. "Girl, mas mabuting umalis ka sa bahay na ito. Alam mo kung gaano kabaliw ang lalaking ito." Plus nakainom siya. Dahan-dahan kong kinuha ang purse ko. "Okay, have a nice day. Happy birthday, Mr. Black." At sa mabigat na puso, lumabas ako ng kwarto. I low-key thought na susugurin niya ako, telling me na ayaw niya akong umalis pero sinong niloloko ko. Hindi ito romance novel. Ito ang totoong buhay kasama ang isang stone-cold-hearted guy. I felt frustrated with the turnout of things but maybe it's for the best. Naglakad ako palabas ng bahay at pagkatapos ay ang mahabang biyahe. Ang malaking bantay sa gate ay binigyan ako ng isang mapanuksong tingin at kahit na gusto ko talagang ilabas ang aking dila sa kanya, pinigilan kong gawin iyon. Hindi ko na lang siya pinansin at nagsimulang maglakad dahil wala namang nakikitang taxi. Hindi pa ako nakakalakad ng 5 minuto nang wala sa oras, naramdaman kong may nagtakip ng tela sa bibig at ilong ko. I tried to fight back but then, everything went black. Sa kabilang banda, si Alexander. Napatingin tuloy ako sa cake na niluto ni Irish at hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng sama ng loob sa pagpapaalis sa kanya. I shouldn't be feeling this way but there's just something about her that makes me feel terrible sa tuwing nasasaktan ko siya. Napatingin ako sa bote kung walang laman. Talagang kailangan ko ng isa pa. Ang araw na ito ay hindi maaaring tungkol kay Irish. Tungkol ito sa amin ni Katrina. Kailangan ko ng higit pang whiskey para maalis ang mga iniisip tungkol kay Irish. Pinaalis ko siya dahil kung nanatili siya, sa tingin ko ay pinilit ko ang sarili ko sa kanya. Kailangan ko siyang suyuin ng husto, at ang katotohanang napakasarap niya ay hindi rin nakakatulong. Kailangan ko na siyang kalimutan para sa araw na ito. Habang tumatayo ako para kumuha ng whiskey, nagbip ang phone ko ng may bagong mensahe. "The fuck is wrong with Raul?" Sabi ko ayoko ng bisita.
Alam kong gusto lang niyang sabihin sa akin na gusto ni Irish na bumalik, at dahil sinusubukan kong kalimutan siya, hindi ko pinansin ang mensahe at lumabas na ako ng studio. Sa kabilang banda, si Irish. Namilog ang mga mata ko, pero ipinikit ko dahil sumasakit ang ulo ko. Kailangan ko ng tubig. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ko magawa. Nakatali ang kamay at paa ko sa upuan at hindi ako komportable. Sinubukan kong sumigaw pero may takip ang bibig ko. Ano ang nangyayari? Sino ang nagdala sa akin dito? Hindi man lang gumana ng maayos ang isip ko. Naalala kong umalis ako sa bahay ni Alex, at yun lang. Paano ako nakarating dito? Tumingin-tingin ako sa paligid. Madilim na kwarto at nagkataon na ang tanging kasangkapan dito ay ang upuan kung saan ako nakatali. Tumingin ako sa bintana at napansin kong gabi na pala, gutom na ako. My God, ano bang nangyayari sa akin? Tapos may naririnig akong mga boses ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit hiniling ni boss na dalhin natin siya dito, pero natutuwa ako, mukha siyang fresh, a good fuck. Narinig kong sabi ng isang lalaki at muntik na akong atakihin sa puso. Sumasang-ayon ako sa iyo, ngunit ihain ng boss ang iyong ulo sa mga vultures kung hinawakan mo siya bago niya gawin. Narinig kong sabi ng isa pang lalaki. My goodness, pinadala sila ni Alex para kidnapin ako. Siya lang ang kilala kong tinatawag na boss. Paano siya naging napakasama? Wala akong ginawa para matanggap ang ganoong pagtrato. Pero paano kung hindi siya? Nandito na si boss, sabi ng isa sa mga lalaki. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit, at ipinikit ko ang aking mga mata, nagkunwaring tulog. Bumukas ang pinto at halos atakihin ako sa puso. Paano kung nandito talaga sila para halayin ako? Pero nabigla ako sa sumunod na narinig ko. No, ang sunod na boses na narinig ko. Kilala ko ang boses na yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang boses. Well, would you look at that? See how pretty she is. I just can't kill you now, I gotta have my fun with you first. Wake up, little one. Or should I say princess? Sinigaw niya yung last part at umiling ako. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata upang kumpirmahin ang aking mga hinala at hindi ako maaaring magkamali. Leo. Lumapit siya sa akin at marahan niyang hinila ang scotch na nakalagay sa labi ko. Napangiwi ako sa sakit. Tumango siya. Yes, sweetheart, how are you? Bakit ako nandito? Bakit mo ako dinala dito? Wala akong ginawang masama. Sinabi ko sa kanya habang sinusubukan kong pagsamahin ang dalawa at dalawang, ngunit ang aking utak ay tumanggi na gumana. Nababaliw na ako. Tumawa siya at sumenya sa dalawang lalaking kasama niya na bigyan kami ng privacy. Leo, bakit ako nandito? Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko, kailangan ko ng mga sagot. Ngumisi siya at isang masamang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Pinasadahan niya ng daliri niya ang buhok ko. Still so naive, don't you get it? Nandito ka kasi gusto kitang patayin. Kung ang puso ko ay hindi lumaktaw ng 10,000 milya. Then it hit me. Tinamaan ako nito na parang bomba. It's Leo, siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Katrina. Alam kong siya yun. Nakikita ko ang pag-ikot ng mga gulong sa iyong ulo. Oo, Irish, pinatay ko si Katrina, at ikaw ang susunod. Pero pagkatapos lang kitang halayin ng walang katuturan. Hindi ko nakuha ang pagkakataong iyon kay Katrina dahil buntis siya, sabi niya habang papunta ang mga kamay niya sa leeg ko. I felt disgusting. Namilog ang mga mata ko at syempre, tumulo ang matigas kong luha sa pisngi ko. Bakit? Akala ko magkaibigan tayo. Tumawa siya na parang hindi makapaniwala sa tanong ko. Tinatanong mo ako kung bakit? Talaga? Kinakabahan akong tumango. Dahil gusto kong sirain si Alexander ng gusto. Gusto kong panoorin siyang nagdurusa sa paghihirap. Hindi niya deserve ang kaligayahan pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Kailanman narinig ang kasabihang the best way to get revenge is by hurting the most important people in your enemy's life. Tanong niya, saka humagalpak ng tawa. Actually, ngayon ko lang naisip yan. Pero hindi ako ganoon kaimportante kay Alex. Empleyado lang ang tingin niya sa akin. Nangangatwiran ako. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kwarto ng mga 2 minuto bago muling tumabi sa akin. That's what you think. Mahal ka ng motherfucker na yun. Nakita ko ang hitsura at pag-aalaga niya sa iyo. Kay Katrina lang niya ipinakita ang mga damdaming yun. Kung wala ako sa ganitong estado, masaya akong sumasayaw. Bakit mo pinatay si Katrina? Anong ginawa niya sa iyo? Pinasadahan niya ng mga daliri ang kanyang buhok. Wala, siya ang kahinaan ni Alexander kaya ang pagkitaw sa kanyang buhay ay siguradong nagdulot sa kanya ng malaking pagkasira. And since today is her death anniversary, if I kill you, it's going to be a sure fact that Alexander Mochino Romano would grow mad. It's always fun na pinapanood siyang naghihirap. Sabi niya habang naglalabas ng napakakintab na kutsilyo, hinalikan ito at dahan-dahang dinala sa leeg ko.
So, simulan na natin ang laro ko, princess. Sabi ko tanggalin mo yung damit mo. Sumigaw si Leo at halos maiihi ako sa sarili ko. Hindi ako naging ganito katakot sa buhay ko. Kahit yung mga sandaling sinubukan akong patayin ni Alex ay hindi kasing nakakatakot. Habang nakatutok sa akin ang baril, si Leo ay pilit na pinipilit ang sarili sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, tinanggap ko na sana si Alexander. At least minahal ko siya. Ngunit ngayon, mapipilitan akong isuko ang aking pinakamamahal na pag-aari sa pinakamasamang paraan. Hindi na napigilan ang mga luha ko at nanginginig ako na parang nawawalang kuting. Kinalaga na ako ni Leo at nilinaw sa akin na nasa labas ang mga tauhan niya kung sakaling may sinubukan akong kalokohan. Lumuhod ako sa harapan niya habang umiiyak. Please Leo, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong gawin sa akin ito. Please Leo, alam kong hindi ka masamang tao. Nasaan ang Leo na una kong nakilala? Ang mabait na kaibigan na mayroon ako. Please don't. Shut the fuck up and strip already. Don't make me take off your clothes or else I'd hit you so bad while I do it. Namumula ang mga mata niya at sa paraan ng paghawak niya ng baril, para bang isang maling galaw ko ay magre-resulta sa pagpatay niya sa akin on the spot. Wala akong choice. May mga lalaki sa labas na nagbalak din na halayin ako. Sila ay armado. May baril at kutsilyo si Leo at hindi ako marunong lumaban. Nakulong ako ng husto. Isang delikadong hakbang ang ginawa niya palapit sa akin at lalo akong nanginig. Ayoko talagang masaktan ka dahil isa ka sa pinakamabait na taong nakilala ko. Pero kailangan kong gawin ito para masira ang walang kwentang basura. Pinatay ni Alexander ang asawa ko. Pinatay niya si Leah. I was going to marry her but he fucked her and killed her. It broke me so much, Irish. She was a good person. Wouldn't even hurt a fly. That's why I decided to make him suffer. It's my little way of revenge. Hindi niya kayang alisin ang kaligayahan ko at maging masaya. Kaya hinihiling ko sa iyo ng mahinahon, take off your clothes and stop crying. I'd be gentle because I know it's your first time. Sabi niya sa mukha ko at hindi ako pwedeng magkamali. He was high on drugs. Nakuha ko ang parehong amoy nang mahuli kong umiinom ng droga si Alex. Oh my God, please help me. Dinala niya ang baril sa labi ko, at bumulong. Now, bago ako gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Kasabay ng pagtulong ng mga luha sa aking pink na pisngi, dahan-dahan kong inabot ang zipper sa likod ng aking damit at hinila iyon pababa. Ang mga panalangin na pumasok sa aking isipan sa sandaling ito ay walang katapusan. Kailangan ko ng milagro. If ever na makaligtas ako dito, malamang madre na ako. Wala akong lakas ng loob na ibaba ang damit kaya napahawak ako sa katawan ko. Alexander, nasaan ka na? Tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Good girl, ngayon ay hilahin pababa ang damit. Utos niya ng may nakakalokong ngiti na ikinaduduwal ko. And be fast, Irish. I hate waiting. Dagdag niya na nakatutok pa rin sa akin ang baril. This is it, Irish. Tinanggihan mo ang alok ni Alexander para lang mahulog sa kamay ni Leo. Nice catch. Bumuntong hininga ko, pinunasan ang aking mga butas ng ilong gamit ang likod ng aking mga kamay, at dahan-dahan, ngunit masakit na hinila pababa ang aking damit. Sa kabilang banda, si Alexander. Bumalik ako sa studio na may dalang bagong bote ng Jack Daniels para lang makitang patuloy na tumutunog ang aking telepono. Kinuha ko ito at may 23 missed calls mula kay Jade at 7 messages. Dapat may importanteng bagay kaya tinawagan ko siya. Agad niyang kinuha. What's wrong, Jade? Alexander, si Irish, papatayin siya. Nagpapanik na sabi niya at muntik na akong mabulunan ng laway ko. Ano? Paano? Bakit? Tanong ko habang nagmamadaling isinusuot ang sando ko at kinuha ang susi ng kotse ko, dumiretso sa garahe ko. Sagutin mo ako, Jade. Narinig ko ang marahas niyang paghinga. It's Leo. Meet me at the address na ipapadala ko sa iyo ngayon. At bilisan mo. Kailangan ka ni Irish at kailangan ka niya ngayon. Narinig ko ang pagsinghot niya and I guess umiiyak na siya. I'm really sorry, Alex. Just meet me and I'd explain everything later. Wala akong pakialam sa sinasabi niya. Ang main concern ko ay tungkol kay Irish. At si Leo, it better not be kung ano ang iniisip ko. Inend ko na ang tawag at tinawagan si Roberto. Ihanda mo ang mga lalaki at puntahan mo ako sa address na ipapadala ko sa iyo. Umiiyak ang kawawang Irish habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang napakarilag na tan na katawan. Hindi siya kailanman natakot ng ganito. Hindi lang siya makapaniwala na mawawala ang virginity niya ng ganito. At kay Leo na inakala niyang kaibigan pero halimaw pala. Ngumiti si Leo at dinilaan ang labi. Just as I imagined it to be. You look fucking good, little one. Ngayon hubarin mo na ang bra mo. And of course, those sexy panty. Sabi ni Leo habang nililibot ng kanyang mga mata ang katawan ng dilag.
Siya ay talagang persegido at higit sa lahat, mataas sa marijuana. Hindi na napigilan ni Irish ang kanyang mga luha. Please Leo, patawarin mo ako, pakiusap ko sa iyo. Nagalit talaga ang junkie dahil naiinip na siya at handa nang umangkin sa dalaga. Bago niya namalayan, nasample na niya ito ng napakalakas, dahilan para matumba siya at nauntog ang ulo niya sa upuan, sa proseso. Sabi ko tumahimik ka na lang at maghubad ka ha. Sabi niya pero sobrang sakit na nang nararamdaman ng kawawang babae. Psychologically at ngayon physically, yumuko siya at tinanggal ang pagkakawit ng kanyang bra, pinaikot siya nito para makaharap siya sa kanya. Iyak nang iyak si Irish at pilit siyang tinutulak palayo. Nagalit lang ito sa kanya, dahilan para mas lalo pa niya itong sinaktan. Lumaban siya, kumamat at sumipa ngunit walang epekto. Leo was hellbent on penetrating her. Sobrang dinudurog ang puso niya. Bakit pa siya pumunta sa bahay ni Alexander? Nanatili na lang sana siya sa bahay gaya ng iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigan. Kung alam lang niya. Bago pa maproseso ng kanyang isipan ang anumang bagay, binasag ni Leo ang mga labi niya sa labi niya. Sa isang mariing halik, inipit ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo sa mahigpit na pagkakahawak. It was disgusting as hell. Naramdaman niyang bumaba ang kamay nito sa kanyang mga hita at inilipat ang kanyang underwear sa gilid. Nangyayari talaga ito. Gagawin na sana niya ang ginawa sa kanya ni Alexander. Magsisimula muna siya sa kanyang mga daliri. Pero may nangyari. Sinagot ang kanyang panalangin. Ito ay tulad ng isang himala, o kaya naisip niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga lalaki. Ang galit sa mga mata ni Leo ay maaaring pumatay ng tao. The fuck is wrong with you, punk ass? Nanlaki ang mata ng lalaki sa eksenang nasa harapan niya, ngunit mabilis niya itong hindi pinansin. Napapalibutan na tayo boss. Nandito na ang mga tauhan ni Alexander Mochino. Kailangan na nating kumilos ng mabilis. Tumalon sa tuwa at takot ang puso ni Irish. Pero umiiyak pa rin siya dahil sa gulat. Mabilis na bumaba sa kanya si Leo at inayos ang kanyang pantalon. Lumingon siya sa lalaki. I-lock mo siya sa freezer. Basta kung ano siya, mas maaga siyang nag-freeze, mas mabuti. Nanlaki ang mata ng kawawang babae. Ano ba yun? Lumapit sa kanya ang napakalaking lalaki, binuhat siya kahit nahubot-hubad siya at lumayo. Dumiretso siya sa higanteng freezer. Si Irish ay sumigaw at sumigaw at sumigaw ngunit ito ay walang silbi. Masyadong malaki ang bodega ni Leo para marinig ng mga tauhan ni Alexander ang boses nito. Dagdag pa, napakaliit niya para labanan ng napakalaking lalaki kahit ilang suntok ang ibinato nito sa kanya. Paano magiging ganito kawalang puso ang isang tao? May isa pang lalaki sa tabi ng nagyayelong silid na nagbukas ng pinto nang makita niyang buhat-buhat ng kasama ang dalaga. Gaya nga ng sinabi ni Leo, itinapon ng lalaki si Irish sa higanteng freezer sa tulong ng kanyang kaibigan, at ikinulong siya dito. Itinaas ang temperatura at umalis. Sumigaw at nagmamakaawa si Irish, ngunit hindi naririnig ang boses niya mula sa labas. Ang lamig ay hindi matiis at siya ay nakahubad. Umiyak siya ng umiyak, at nanalangin at nanalangin. At habang lumilipas ang oras, ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit at hindi nagtagal, ang katawan ng kawawang babae ay nawala ng malay. At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.